Ipinanganak sa pagkaalipin at kahirapan, ginugol ni Julia Chin ang kabataan sa pagtatrabaho tulad ng ibang alipin. Nagbago ang kanyang buhay nang ipadala siya sa taniman ni Richard Mentor Johnson, isang umaangat na politiko at magiging pangalawang pangulo ng Estados Unidos. Di naglaon, ginawa ni Johnson na kanyang kalaguyo si Julia na nagsimula ng isang ugnayang kakaiba, kontrobersyal at lubhang komplikado. Tumulong siya sa pamamahala ng kanyang tahanan at pinalaki ang kanilang mga anak, ngunit hindi niya kailanman ipinagkaloob sa kanya ang kalayaan. Kaya bakit niya pinanatiling alipin si Julia? At bakit siya halos nabura sa kasaysayan? Ang pagsubok na alamin kung sino si Julia Chin, lalo na ang mga detalye ng kanyang mga unang taon, ay hindi madaling gawain. Hindi eksaktong itinatala ang mga talaang demografiko noong huling bahagi ng ika-18 siglo, lalo na sa mga ipinanganak bilang alipin. Halimbawa, alam natin na ipinanganak si Julia Chin noong dekada 1700 at siyam napu. Ngunit kahit ang pangunahing manunulat ng kanyang talambuhay ay naitukoy lamang ito sa pagitan ng 1700 at siyam napu at 1700 at siyam naput pito. Iyan ang pinaka-eksaktong impormasyong base ebidensyang meron tayo. Ayon sa isang grupo ng sanggunian, ipinanganak siya noong 1700 at siyam napu. May iba namang nagsasabi na siya ay mga 15 o 16 na taong gulang noong 1800 at 12, ibig sabihin ay pinanganak siya bandang 1700 at siyam naput anim o 1700 at siyam naput pito. Gayon din, kaunti lang ang detalye ukol sa kanyang magulang o pinagmulan. Ang kanyang ina ay si Henrietta, isang alipin. Pinaniniwalaang ang ama niya ay isang malayang puting lalaki na nagbigay ng apelidong Chin sapagkat may kilalang pamilyang nanirahan sa lugar ng Kentucky. Gayunpaman, mas madali tukuyin kung sino ang mga nag-alipin kay Julia. Ipinanganak siya sa asyenda ni Robert Saigot Johnson at ng kanyang asawang si Jemima sa bluegrass na rehiyon ng Kentucky na nung panahong yon ay nasa kanlurang hangganan ng Estados Unidos ng Amerika. Lumipat ang pamilya Johnson pakanluran sa Kentucky bilang ilan sa mga unang Euro-Amerikanong nanirahan doon noong dekada ng 1770. Si Robert ay taga-suri at taga-tasa ng lupa na tumulong sa pagmamapa para sa kolonisasyon ng Kentucky. Marami silang anak, ngunit ang ika-5 anak na lalaki nilang si Richard Mentor Johnson na ipinanganak doon noong 1870 at 70 ang mahalaga sa kwentong ito. Noong ipinanganak siya, itinuturing ng maraming puting Amerikano ang pagkaalipin bilang karaniwan at mahalagang institusyon, hindi bilang moral na krisis, lalo na sa pagpapalawak ng kanlurang hangganan. Ang Kentucky ay tinirhan ng mga lumilipat mula Virginia noong dekada ng 1760 at naging ika-15 estado ng Unyon noong 1772. Legal ang pagmamay-ari ng alipin dito at ang usapin kung papayagan ito sa bagong mga estado ay hindi pa nagiging malaking isyung politikal simula noong dekada ng 1810. Sa kabila ng pagiging isang estadong agrikultural na may mga alipin at ekonomiyang nakabatay sa plantasyon, ang Kentucky ay mabilis ding naging tahanan ng pinakamalaking populasyon ng mga malalayang itim sa kahit anong estado sa US. Dahil sa kalayaan, madalas na naunang lumipat sa kanluran ang mga dating alipin mula Virginia para magtayo ng sariling sakahan o mamuhay malayo sa dating lugar ng pagkaalipin. Malaki pa rin ang populasyon ng mga katutubong Amerikano tulad ng Creek at Choctaw noong panahon ni Julia. Dahil dito, nabuo ang estadong may kakaibang panlipunang patakaran sa ugnayan ng mga puti, itim at katutubo kaysa sa ibang estado. Ang paghahalo ng mga lahi ang humubog sa buhay ni Julia. Bagaman ipinanganak si Julia mula sa isang inaliping babae, malayo siya sa pagiging purong lahing West African. Ngunit ang buong detalye ng kanyang lahi ay isang pinagmumulan ng kontrobersya. Karamihan sa mga pag-aaral ay iginigiit na siya ay isang Oktoroon. Karaniwang ginagamit na yon ang terminong ito para sa mga taong may isang ika-8 lang na lahing. Aprikano at 7 sa 8 bahagi ay Europeo o puting Amerikano. Bagaman may ilang kaso na nangyari ito sa kasaysayan ng Estados Unidos, bago ang digmaang sibil, ito ay napakabihira. Hindi ito talaga ang kaso kay Julia. Bagaman mas maputi ang balat niya kaysa karamihan ng alipin noon, malamang isa lang siyang quadroon. Ibig sabihin, may isa kapat siyang lahing Aprikano. Hindi rin talaga natin matitiyak kung ano ang itsura niya. Wala pang kamera nang siya'y namatay at maaring hindi rin eksakto ang mga guhit niya noong ika-19 na siglo. Kahit na siya ay pangunahing may lahing Europeo o puting Amerikano, tinuring si Julia na parang karaniwang batang alipin.
Si Henrietta at ang kanyang mga anak ay binibigyan ng kulang na pagkain di sapat sa bigat ng kanilang trabaho. Nabuhay sila sa pagtatanim ng kaunting beans, repolyo at patatas sa hardin ng mga alipin. Pero tulad ng iba pang inalipin, palaging kulang sila sa protina at nutrisyon. Ang mga unang taon ni Julia ay puno ng hirap at kakulangan, ngunit habang siya ay lumalaki at nagdadalaga, magbabago ang takbo ng kanyang buhay na mag-uugnay ng kanyang kapalaran direkta sa makapangyarihang pamilya Johnson sa paraang hindi inaasahan ng marami. Hindi naging madali ang buhay ni Julia nung nagdadalaga siya. Sa panahong ito, nahiwalay si Julia sa ina at kapatid at ipinadala upang manirahan sa bahay ni Richard Mentor na kababatang anak ng mga Johnson. Si Johnson ay nasa edad 30 at isang ambisyosong bagong personalidad sa politika ng Kentucky. Naitayo niya ang sariling bahay sa Blue Spring Farm, isang malawak na lupaing tinirhan niya mag-isa. Si Johnson ay hindi pa nag-aasawa at hindi rin siya mag-aasawa sa tradisyonal na paraan. Ayon sa mga kwento, noong 16 siya, nag-propose siya sa isang dalaga pero tinutulan ng kanyang ina at pinilit siyang tapusin ng relasyon. May mga kwento na nagsasabing malaki ang epekto ng insidenteng iyon kay Johnson, kaya nanghako siyang hindi na muling magpapadikta sa kanyang ina o iba pa tungkol sa kanyang personal na buhay. Totoo man o hindi ang pangakong yon, ang desisyong yon ang humubog sa kakaibang ayos ng pamumuhay na lumitaw sa Blue Spring Farm. Nang ipadala si Julia doon, agad siyang naging kalaguyo ni Johnson. Nagatubili akong gamitin ang salitang pumasok sila sa isang relasyon o katulad nito dahil malinaw na hindi ito voluntaryong kasunduan para kay Julia noong una, bagamat naging mas komplikado ang kanilang ugnayan habang lumilipas ang panahon. Gayun din, hindi tiyak ang eksaktong edad ni Julia noong nangyari ang lahat ng ito. Kung ipinanganak siya noong 1776 o 1777, 14 na taong gulang pa lang siya nang ipadala kay Richard. Kung ipinanganak siya ilang taon ng mas maaga, mga bandang 1700 at 70 pumapasok na siya sa edad na 20. Ang mas tiyak na nalalaman ay nanganak siya ng isang anak na babae na pinangalan ng Imogen noong 1812. Kasunod naman ang pangalawang anak na si Adeline. Walang duda na si Richard ang ama ng dalawang babae. Komplikado na talaga ang relasyon nila ni Julia noong panahong yon. Nananatili siyang alipin pero may ebidensya na tinatawag niya siyang asawa at malaya niyang ipinakilala sina Imogen at Adeline bilang mga anak niya tuwing may bisita sa Blue Spring Farm. Dala nila ang apelyidong Johnson. Sa huli, binigyan niya sila ng sariling lupa at karamihan sa mga historiador ay naniniwalang sina Richard at Julia ay nagkaroon ng hindi opisyal na pagsasamang para mag-asawa sa labas ng legal na istruktura. Si Richard Mentor Johnson ay pangunahing kilala ngayon bilang nagsilbing pangalawang pangulo ng Estados Unidos mula 1837 hanggang 1841 nung si Martin Van Buren ang presidente. Ngunit ang kanyang karera sa politika ay umabot ng 46 na taon. Una siyang nahalal sa kapulungan ng mga kinatawan ng Kentucky noong 1804. 3 taon pagkatapos, pumunta siya sa Washington DC upang kumatawan sa Kentucky sa Kongreso bilang miyembro ng federal na kapulungan ng mga kinatawan. Hawak niya ang posisyon hanggang 1819 nang mahalal siyang senador ng Estados Unidos mula Kentucky, sinundan ng 8 taon sa kapulungan mula 1829 at pagkatapos ay bilang pangalawang pangulo. Hindi man naabutan ni Julia si Johnson bilang pangalawang pangulo, mahalaga pa rin ang naging papel ng kanyang karera sa politika sa buhay ni Julia. Dahil hindi siya nag-asawa ng puting babae o nagbuo ng tradisyonal na pamilya, ayon sa pamantayan ng maagang ika-19 na siglo si Julia ang namahala sa Blue Spring Farm sa Kentucky habang nasa Washington DC siya ng 6 na buwan bawat taon. Isa itong plantasyon na may maraming alipin doon. Si Julia ang namahala rito, siya ang nakipag-usap sa mga kontratista na bumibili ng kanilang ani at siya rin ang bumibili ng mga supply para sa bahay at sakahan. Siya ang nag-organisa at namahala ng mga sosyal na pagtitipon lalo na tuwing bumabalik si Richard sa Kentucky mula Washington para makipagkita sa mga lokal na politiko at negosyante. Mahusay daw tumugtog ng piano si Julia at nakatulong siya sa paglikha ng eleganteng atmospirang inaasahan sa pagtitipon. Kapag pumupunta si Johnson sa Washington, bawat taon para sa karera niya sa politika, iniiwan niya kay Julia ang perang inilabas niya bago umalis. Isang bihirang tiwala sa isang inaliping babae noon.
Isa sa mahalagang gawain ni Julia bilang taga-pamahala ng Blue Spring Farm ay ang pagtatayo ng Choctaw Academy roon. Isang boarding school sa Bukirin para sa mga batang katutubong Amerikano na lalaki. Ito ay tumakbo ng halos isang dekada sa ilalim ng pamamahala ni Julia. Sa isang banda, ito ay paglawig ng pagtuturo ni Julia sa kanyang mga anak na babae. Kumuha siya ng lokal na ministrong si Thomas Henderson para turuan sina Imogen at Adeline at kalaunan nagturo rin si Henderson sa paaralan. Ang Choctaw Academy ay bahagya pa ring nakatayo ngayon. Sa Blue Spring Farm sa Kentucky, nananatili pa rin ang balangkas ng gusali sa Bukirin kahit halos gumuho na ang bubong at tinubuan na ng palumpong at puno ang mga pader matapos mahigit isang siglong kapabayaan. Para sa mga nakatira sa bahaging ito ng Kentucky, may bahagi pa ng kwento ni Julia Chin na makikita at pwedeng bisitahin. Bagamat tila ipinapakita ng lahat ng ito na may relasyon na halos pantay si Julia at Richard noong dekada ng 1,800 at 20, mas komplikado ito kaysa sa unang tingin. Tinanggap ng komunidad sa Kentucky ang kakaibang pagsasama ng kanilang kongresista at tinaguriang asawa, pero malinaw na binabatikos pa rin nila ito sa likod ng saradong pinto. Bukod dito, kakaiba ang kanilang relasyon at hinubog ng batas at hanggan ng lahi noon. Noong 1815 matapos mamatay ang kanyang ama, tuluyang naging legal na pag-aari ni Johnson si Julia, ngunit hindi nga ito pinalaya. Legal pa rin siyang alipin kahit kinilala at pinalaki ni Johnson ang kanilang mga anak na parang sarili niya. Iminungkahi ng mga historiador na maaring hindi pinalaya ni Johnson si Julia dahil ang pagpapalaya ay maaring nagpahina sa tinatawag ng isang iskolar na mga ugnayang nagdudugtong sa kanya kay Julia. Ayon sa batas noon, bawal ang kasal ng magkaibang lahi sa Kentucky, kaya kahit pinalaya ni Johnson si Julia, hindi pa rin sila pwedeng magpakasal ng legal. Gayunpaman, may impluwensya si Julia sa kanilang bahay. Dinala ni Julia ang kapatid niyang si Daniel at pamilya nito sa Blue Spring Farm kung saan mas naging maayos ang kanilang pamumuhay ng ilang taon. Noong 1821 na ibenta sila dahil nahirapan si Johnson sa pananalapi habang tinutuloy ang kanyang karerang pampulitika. May ebidensya rin nahirapan si Julia mapanatili ang disiplina sa taniman dahil sa kanyang pagiging inaliping babae. Ipinapakita ng mga liham ni Johnson na inutusan niya ang kanyang mga puting empleyado na sundin ang awtoridad ni Julia, ngunit binanggit ng mga historiador na may ilang inaliping manggagawa sa bukid na hindi sumusunod sa kanyang mga utos at ang mga kalapit na lalaki ay ayaw tumulong kapag humihingi siya ng tulong sa pagpaparusa sa mga ito. Noong tag-init ng 1833 nagkasakit ng malubha si Julia nang kumalat ang kolera sa American Midwest. Tinawag na Blue Death ang kolera noong ika-19 na siglo dahil bumaha ito sa Europa at Amerika mula dekada 1810 hanggang dekada 1870 at pumatay ng milyon-milyon. Kasama rito ang pagputok ng kolera sa Choctaw Academy at maraming estudyante ang nakasakit. Ilang linggo inalagaan ni Julia ang mga bata hanggang gumaling sila, pero nahawa rin siya sa huli. Pumanaw siya at naging isa sa maraming biktima noong dekada 1830 ang pinakamapanganib na panahon ng sakit na ito. Hindi sigurado ang edad niya nang siya'y namatay. Maaring siya ay nasa huling bahagi ng edad 30 o unang bahagi ng edad 40. Hindi rin alam ang kanyang libingan. Matinding nagdalamhati si Richard matapos mamatay si Julia. Sa mga sumunod na taon, nagkaroon siya ng relasyon sa isa pang inaliping babae sa asyenda. Nang iwan siya ng babae para sa iba, ipinahuli at ipinabenta siya ni Johnson sa subasta. Pagkatapos noon, nagsimula siya ng katulad na relasyon sa kapatid ng babae na inalipin din. Nakalimutan sa loob ng maraming dekada ang kwento ni Julia. Sa totoo lang, dapat nga itong tawaging pagtatakip. Noong halalan sa pagkapangulo ng 1836 kumalat ang negatibong balita tungkol sa pribadong buhay ni Richard at ang iskandalosong relasyon niya sa isang babaeng alipin. Kumalat ang polyeto laban kay Richard Mentor Johnson dahil sa relasyon niya kay Julia Chin at kanilang dalawang anak na babae. Sa karton ng 1836, kasama ni Johnson ang dalawang anak niyang babae, isa ay may hawak na larawan ni Chin. Sinasadya ng artist na padilimin ang balat ni na Chin at ng mga bata para mas mapalakas ang panlight sa lahi at pagtawanan siya. Sa kabila ng kontrobersya sa personal niyang buhay, nahalal si Richard Mentor Johnson bilang vice-presidente sa tiket ni Martin Van Buren. Noong 1850, aktibo pa rin sa politika si Johnson pero humina na ang kanyang pisikal at mental na kalusugan.
Pumanaw siya sa stroke noong 19 ng Nobyembre sa edad na 70. Inilibing siya sa Frankfurt Cemetery. Ang mga anak niyang babae kay Julia ay binigyan ng malalaking sakahan bilang dote at napangasawa ang mga puti pero wala silang mana sa kanyang testamento. Pagkamatay niya, tila sinira ni na John at Henry Johnson, dalawa niyang buhay pangkapatid, ang mga papeles at talaan ni Richard. Posibleng dalawang motibo rito. Una, gusto nilang alisin lahat ng alaala tungkol sa controversial na relasyon ni Richard at sa dalawang anak niya kay Julia. Pangalawa, kahit hindi naman sobrang yaman ni Richard nung siya ay namatay, nag-iwan siya ng sapat na malaking ari-arian na gusto ng dalawa niyang kapatid na makuha, imbes na mapunta ito kay Imogen na buhay pa nung 1850. May natagpuan silang hukom na tutulong para hindi mapunta sa anak na babae ni Richard na may halong lahi ang mga lupa. Idineklara ng korte na wala siyang iniwang asawa, anak, amauina na buhay pa. At kaya, ang pinekeng testamento ay isinama sa opisyal na talaan. Nang masira ang mga papeles ni Richard at mapunta ang ari-arian niya sa mga kapatid at pamilya nila, unti-unting natahimik ang kwento ni Julia Chin. Noong huling bahagi na lamang ng ika-20 siglo, nabanggit sa isang publikasyon ang pangalawang Pangulo ng Estados Unidos at ang kanyang inaliping asawa. Ang mga pagbanggit na ito ay nagdulot ng sapat na interes sa ilang mga mananaliksik nitong mga nakaraang taon, kaya't iba't ibang pag-aaral tungkol sa kanyang buhay at panahon ang nailatala, kabilang na ang isang buong talambuhay na isinulat ni Amrita Chakrabarty Myers. Kaya muling nabawi sa limot ang kwento ni Julia Chin, inaliping asawa ng pangalawang Pangulo. Bagamat malaking bahagi ng Blue Spring Farm ay naglaho na, ang mga pagsisikap ng mga lokal na tagapag-ingat ng kasaysayan upang patatagin ang natitirang gusaling bato ng Choctaw Academy ay nakatulong upang matiyak na kahit papaano ay may bahagi ng lugar kung saan siya namuhay at nagtrabaho ang mananatili. Sa ganitong paraan, ang alaala ni Julia Chin na dating halos nabura sa kasaysayan ay patuloy na muling natutuklasan at naalala. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng video na ito tungkol kay Julia Chin. Sana ay naging kawili-wili ito para sa inyo. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong opinyon tungkol sa kanyang buhay sa ibaba sa mga komento at kung may mga suggestion kayo, sabihin din ninyo sa ibaba sa mga komento. Sana ay nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para ma-update kayo sa lahat ng aking uploads. Siya nga pala, yun lang mula sa akin. Kaya magkikita-kita tayo muli sa susunod na Forgotten Lives. Salamat!